O, eto po. Latest survey ng Tangere. Ha? Duterte, specifically Tatay Digong, remains the top 2025 senatorial bet in survey. Pansinin ninyo. Ha? Ito po ay January 2024. So latest po ito. Ngayon lang, last month lang na kinonduct yung survey at lumabas ang result ngayon. So number 1 pa rin si Tatay Digong. At ako ay nung nakita ko ito ay tuwang-tuwa ako dahil Tatay Digong, I really hope tumakbo ka bilang senador. Kung hindi ka man tumakbong senador, meron ako mas gusto para sa'yo, congressman. Nang umikot ang puwet ng mga kongresista diyan, ha? Yung mga kampon ni Tamba. Kasi pag isipin mo, ha? And I agree. Sabi nga ni Attorney Vic sa amin, imagine this. Ang nakaupo na minority leader sa Senate, sa Congress is Tatay Digong. Iikot ang mga puwet ng mga animal na yan. Kaya kung ako papatatanungin, mas gusto ko maging congressman si Tatay Digong. At least nandun lang siya sa Davao or pagka may kailangang hearing dito, babanat. At nasisilip niya lahat ng lalabas at papasok ng mga pork barrel, mga proyekto, etc., yung MOOE na yan, ilalabas ni Tatay Digong. Meron siyang mata sa loob eh. At alam natin si Tatay Digong hindi takot. Sure ball na ito. Tingnan mo ang pangalawa. Ito sana malaglag to. Hindi ko talaga type to. Pasensya na po. Akin lang. Ngayon kung type nyo, it's okay. Erwin Tulfo. Laglag sa akin yan. Wala yan. Makatamba yan eh. Pinagtanggol pa yan si Tamba. Ewan ko sa inyo ha. Ako naman di ako namimilit. Basta ako sinasabi ko lang. Ayaw ko yun si Tamba. Ay, si Tulfo, tao ni Tamba yan eh. Soto, okay ako dyan. Number 3, si Soto. Number 4, si Senator Bongo. Ay, okay na okay ako dyan. Ayan ang ano. Baka posible maging presidente pa yan sa susunod na eleksyon. Number 5, si Isko. Okay na okay ako dyan. Siyempre, Isko yan. Okay yan. Pacquiao, sa akin, okay si Pacquiao. Hindi okay sa akin si Pacquiao nung presidente. Kasi it's too much for him. Pero siguro pagiging, alam mo, may puso to si Pacquiao eh. Kaya lang, bilang presidente, hindi ka pwedeng puro puso. Hindi ka pwedeng puro bait. Hindi naman ano to eh. Pero, titingnan ko si Pacquiao. Pero sa akin wala akong masamang tinapay kay Pacquiao. Mas gusto ko pa si Pacquiao kaysa kay Tulfo. Nako. May pera yan eh. Hindi kayang hawakan sa leeg yan. Pag may pera, hindi mahawakan sa leeg. Yung iba wala na eh. Sinuko na yung bandera dahil sa pera. Number 7, Bato, iniisip ko pa. Sa totoo lang, medyo naguguluhan ako dito kay Bato. Ewan ko sa'yo, Bato. At ganun-ganon, hindi ko sinasabi. Pia Cayetano, syempre. Okay yan. I mean, no way. No more I mean. No more Marcos. Okay, sa akin lang yan. Kayo, bahala. Kayo ba, iboboto nyo ba si Aimee bilang senador? Willie Ong, yes. Si Willie Ong, nakasama po natin yan. Very, very humble person. Very simple person. Very humble person. Hindi trapo. Totoong tao. I like Doc Willie Ong. Tolentino, yes, I like. Lapid, ayoko na. Senator ba? Senator pala ito. Si Lito Lapid. Ayoko na dyan. Ayoko. So dito sa nasa top 12, ang ayoko si Erwin Tulfo at saka si Lito Lapid at saka si Aimee. Yung iba iniisip ko pa. Yung iba gusto ko. Miss G, maraming salamat po. Thank you Miss G. Kayo ha? Hindi, ako nagtatanong lang. Gusto ko lang malaman. Yes, iboboto ko si Aimee. Lagay mo dyan, yes. No, hindi ko iboboto.
O yun, ang pakilagay na lang yes or no. Para ma-sermonan ko kayo. Hindi. Ako sabi ko sa inyo, sasabihin ko lang kung ano yung nasa puso ko. Kung ayaw nyo ako sundin, nasa sa inyo yan. Basta ako nagpapaalala, as far as I know, the last time I checked, she is still a Marcos. Ayoko na. Alright? Ano, sige nga, yes. Boboto? O si Amy, no. Ayan na, gusto ko lang makita. Tingnan ko kung natuto na. Ay, ayun. Congratulations sa'yo, Junbag. Sabi niya, yes. Iboboto ko si Amy. Meron tayong maka-Iminatics dito. Iminatics in the house. Dami, maraming no, may isang yes, may isang yes. Yes to isko. Oo, pero tanong ko dito, pasok na yan si Yorme, wala nang talo yan. Nasa top 5 eh. Top 5 si Yorme. Ang mga nagdedelakado dyan, ang mga top 8, 9, 10, 11, 12. Yan, pwede pang lumaro yan. Especially yung mga nasa dulo, 11, 12. Ayan, Amy. Pakita mo yan, Amy, wala ka na, ayaw ka na talaga ng tao. Walang naniniwala na ata sa'yo, bukod kay Daryl Yap. Daryl Yap, ang pangit nung video nyo, Sa totoo lang, anong nakain nyo? Ba't nyo nilabas yan? Makauso lang. Huwag kayong maglalabas ng ganon. Makauso-uso lang. Wag. Pangit. Di ba? Nakita nyo yung video ni Amy? Naku, ang pangit. Daryl, ikaw ba ang gumawa niyan? Nagtatanong lang, Masisira ka, huwag kang gagawa ng ganon. Pangit. Pangit. Jimmy Cataluna, no tulfo kasi tauhan ni Tam. Ako rin, no tulpo. Ano Sara Duterte? Hindi tatakbo si Sara. Vice President yun eh. Kaya marami talagang ayaw na kay Amy. Ay, pasala. Magpapaparty ako. Banat ba? Magparty tayo, Boss Dada. Natuto na rin sa wakas sa mga Pilipino. Yung paghihirap natin dati, sigaw tayo ng sigaw. Huwag na kayong maniwala dyan. Sinabi daw ng vlogger naming matatalino. Boto raw si Marcos. Ay, salamat. Natuto rin sila. Ay, eto ang magandang nangyari sa Pilipinas. Yung mga nauwi sa budol, natuto na mga Pilipino. Maisip na tayo Huwag na nating hayaang maulit muli. Thank you. At hopefully, okay? Tumakbo si Bantag tsaka si Tebes. Alam nyo kung bakit? Kailangan natin ng numero. Kailangan natin ng numero na hindi kayang hawakan sa liig ng mga tambaluslos. Sabi dito, Noto Sandra, Tambat, Tulo, Laway. May kaibigan ako dito, sabi ni Debbie, sa Australia, kaibigan ni Isko Moreno. Mabait na daw tao yan. Ano yan? Humble po. Nakasama ko po yan dalawa, si Yorme at si... Ito hindi dahil sa pinagtatanggol ko sila. Maganda puso niyan dalawa. No? At the same time, sabi ko nga sa inyo, hindi lang puso. Napatunayan naman sa Manila eh. Noto Sandro. Yan. Well, anyway, ako ay nagpapasalamat. Thank you. At parang nga nabunutan ako ng tinik. Pero guys, let's hold on to this Okay, paalalahanan ko kayo. Ngayon, ayaw nyo si Amy. Kasi 2024. Tatandaan natin, maraming vloggers yan. Paalala lang po, hindi ko sinasabing bayaran niya mga vloggers nila ng 200,000. Hindi, wala po kung gano'n na sinasabi. Wala. Hindi po bayaran yan. Pero maraming vloggers yan na sumusuporta kay Amy. Okay? Ngayon, ayaw nyo kay Amy. Baka pagdating sa 2025, kakapanood nyo sa ibang vloggers, iba na tono nyo. Tatandaan natin, matatalino yung ibang vloggers nila. Kilala ko iba doon. Okay? So sana, yan ang stand nyo ng 2024. Until 2025 election, yan pa rin ang stand nyo. Kasi iikutin yan.
nung matatalino yung vloggers at influential, tapos sa bandang huli gagamitin si Sara, kaibigan ni Sara, suportahan natin si Amy. Nagsasabi ako as early now. May sinabi ako last quarter of 2023, sinabi ko yung mga Tito Vic and Joey vloggers lilipat na sa political ulit. Ngayon nasa political nangyayari, di ba? Ito sasabihin ko sa inyo. Yung iba diyan babaliktad pagdating ng 2025. Sana hindi na kayo mabudol. Sana hindi na kayo magpabitbit sa kanila. Gagamitin si Sara na kaibigan ni Amy, kaya suportahan. Sinabi ko na po paalala lang po, sana nang nagsasabi sa inyo ng no ngayon, pagdating sa 2025, no. Let your yes be yes and your no be no. So yan. Yun, may nakadali. Di ba? Ang masama doon, yung alam ko mga TVJ vlogger na bumabalik sa political vlogging, sumusundot sa political, hindi binibili. Balik na naman sa artista. Magganong-ganon na, hindi na malaman kung ano itatapik. Ayaw silang tanggapin. Sabi, wala, mag-chismis ka na lang. Siguro ng mga viewer, mag-chismis ka na lang. Huwag ka na mag-political. Kasi walang views bumabalik. Tinan nyo. Kayo na. Huwag kayo maniwala sa akin. Panoorin nyo. Ito, sabi ni, maganda to sinabi ni Dennis Gabaca pag-usapan natin, saglit lang. Baka sabihin na naman, mahina na naman ba signal ko? Baka sabihin na naman ng mga tanga, keso walang ibang winnable, kaya Marcos na lang daw. Huwag nyo nang gagawin yan. Ang daming kandidato, ayaw na naming maarinig. Kasi wala nang iba kaysa manalo si Lenny. Tanga, ang daming magagaling. Andyan si Isko nun ayaw naming manalo si Lenny, kaya nag-Marcos kami. Wag na po yung ganyan Ganyan kanila kayo dadalahin. Tama yung observation ng manunood natin. Sasabihin, wala kasi. Kesa pag hindi natin binoto si Marcos, si Amy, makakapasok si Lito Lapid. Hayaan nyo nang makapasok si Lito Lapid kesa si Amy. At least si Lito Lapid, shooting ng shooting. Hayaan mo na siya mag-shooting araw-araw. Kaysa si Amy, iepal ng iepal. Tapos, kapatid pa rin yan. Okay? Yan ang gagawing mga litanya. Kasi, pang-siyam So, pag hindi mo binoto si Amy, makakapasok si Lito Lapid, sino-sino makakapasok. Pero meron akong tanong sa inyo. Ano? Ito Baste sa 2028. Pwede rin tumakbo na senator si Baste. 'Di ba? Pag nagparamdam yan si Baste, top 2 agad yan. Maniwala kayo. Hindi pa lang nagpaparamdam, pero pag nag-declare yan si Baste, suportahan natin 2,000. Kahit senador muna, saka sa 2028 siya tumakbo ulit presidente. 'Di ba? Maganda yan si Baste. Sana, Tatay Digong, yung anak mo si Baste ay makuha mo rin. Tumakbo, kailangan po natin si Baste, Tatay Digong. It's about time na naghahanap na si Tatay Digong ng kapalit niya. And I think the closest to Tatay Digong is Baste. Sana, Tatay Digong. Pasimulan mo na sa national election si Baste. Ang tanong ko sa inyo, pakihanap nga, asan si Tambaluslos? Tambaluslos, wala ka dyan, Si Boying din, wala dyan, Si Trillanes, wala dyan. Pambihira. Alam mo sa nakikita ko, tingnan nyo ang lineup. Bagamat hindi solido, makikita natin ang lakas pa rin ni Tatay Digong. Ang lakas pa rin ng Duterte. Kasi yung mga yan, kaya nagtatap karamihan dyan dahil affiliated kay Tatay Digong. Di ba? Kahit si Amy nakikiduterte yan. Hindi naman Duterte yan, nakikiduterte, paano yan dikit niyan? Isa yan sa cause.
Kaya andyan pa rin yan si Amy. Because of Duterte. Di ba? So, etong pagiging number 1 ni Tatay Digong at yung mga iba niyang kasamahan, it shows malakas pa rin ang Duterte. Hindi pa nagde-declare dyan si Bantag, hindi pa nagde-declare dyan si Tebes, hindi pa nagde-declare dyan si Pulong o si Baste, di ba? Yung mga alam nating mga maka-Duterte talaga. Oh. So, laos na kayo, Trillanes. Tambaluslos, ano na? Wala ka talaga. So, gawin mo na lang mag-prime minister ka na lang. Mag-prime minister ka na lang. Gawin mo na lang parliamentary tayo. Talagang, ayan ang gagawin nila. Diyan na po yan mauuwi.